Okay, sabihin natin, ano yung company name nyo? Ano sir? Wanghu Enterprises. Okay? So, kailangan yung company name, meron siyang meaning. Okay? Kasi yung mga establishment, may mga meaning yung mga company name nila. Especially yung company logo. Okay? Hindi lang yung basta-basta na kulay green, kulay red. Okay? Every color, meron yung meaning, especially sa mga company. Okay? Every name, natawag siya naging MMMC Enterprises. Okay? Sabi ko kasi yung mga initial ang mga nangyari. Okay? Sa inyo, pwede nyo combine yung pangalan nyo, pwede nyo mag-isip ng mga company name, pwede nyo dilitaan yung mga pangalan nyo. Okay? Depende sa inyo yung company name. Pwede siya mag-base sa products nyo. Okay? Usually mga nasa restaurant, mga karinderya, diba? Kaya MDG Parisan. Kaya sa tinawag ng MDG Parisan kasi nga, Parisan siya. Okay? Especially mga logo. Okay? Kahit yung mga logo na simple lang, mas long na meron siya meaning. Just at least na meron presentation, alam yung punch yun. Okay? Meron tayong mga tagline. Alam niyo yung tagline? Familiar ka sa tagline? Okay? Pili na kayo ng tagline. Saan may masarap, pinupuntahan. Papatan yan. Okay? We find ways. BDO. Okay? Kailangan yung tagline nyo, connected dapat yan sa business. Okay? Sabihin natin sa safety, sagot ko ang buhay mo. Okay? And then dito sa mission and vision, okay class? Dito sa mission class, ito yung step papunta sa vision. Okay? So, tingnan nyo yung vision, walang mission essay dito. Dito kasi class sa mission, ito yung step papunta dun sa vision. Dito sa vision, sa yung mga business nyo. So, be the #1 restaurant in the Pampanga. Okay? Vision yan. Ano yung gagawin para maging #1? Serve as special, delicious products, etc. Okay? Dito naman sa business ownership, meron tayong 4 types business ownership. Meron tayong sole proprietorship. Okay? Ibig sabihin single, may-ari, isa lang may-ari. Okay? Meron tayong partnership. Pag sinabi partnership, 2 or more people involved sa partnership. Okay? Meron tayong corporation. Okay? Yung corporation, ito yung mga malalaking company. Katulad ng mga San Miguel Corporation. At meron tayong cooperative. Yung mga cooperative, ito yung mga usually mga financial business. Alam niyo yung co-op? Familiar ba sa co-op? Usually, mga nakapautang. Diba? Okay, meron din tayong organizational structure. Alam niyo yung organizational structure? Okay? Yung organizational structure, hindi yung basta-basta. Okay? Kasi yung organizational structure, every place organization, meron meaning yan. Ito yung president. Okay? Vice president. VP. Okay? Pwede ba dito ilagay yung secretary? Pwede ba dito ilagay si secretary? Pwede natin secretary ng VP, lalagay sa ilalim ng VP. Pwede ba yan? Possible ba yan? Then, ba? Bakit dito, mga manager? Sabihin natin si manager ng secretary. Sabihin natin meron siya ng president, meron sa secretary, lalagay dito sa secretary. Ibig sabihin, handle sa mga. Okay, every line kasi dyan, sa organization ng staff, meron meaning. Ibig sabihin, handle sa kanila. Okay, kung lalagay dito sa secretary, dahil under ni VP, tapos maglalagay ka ng mga manager dito, tapos dito mo siya lalagay, ibig sabihin, yun yung supervisor ng manager sa secretary. Okay, so kailangan connected yung mga nice organization ng staff for architecture. Okay? Next, we have the location. Kailangan meron kayong mumintero ng location. Rapid kayo sa San Fernando. Hindi naman literal na ipopropose nyo, mag-rent kayo, okay? Sabihin natin dito, may location ng Parisan. Pwede yung condition. Okay, pwede nyo gamitin yung location. Kahit walang permission na may-ari. Kasi for paper lang naman. Okay? And lastly, proposed products. Usually, ano pwedeng proposed products ng mga HR? Ano mga talo mga usually pwede nyo i-propose ng products. Sa Asian students, ano pwede nyo i-propose ng products? Food. Food. Ano mga klaseng food?
Dog food. Hindi naman dog food, no? Yung cat food. Ano mga possible na pwedeng propose na products? Dahil lagi ko November 11. Kaya na November 11. Kaya. Kaya siya eh. Siya pa benta pa? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Pero may plan. Ba? Sa final. Sa final. Kasi wala na tayong module, di ba? Wala na tayong discussion. So after ng pre-final exam, focus tayo sa pinaka-final paper natin. Kasi doon mag-revise lahat ng quiz, ng performance class, and ng exam. So, pag maganda yung paper nyo, may possible na tumash yung grade. Kasi nga, 40% yun. Yung final. So, kita nyo revise. Papasok pa rin ako ng final third. So, check your paper, check your output. Parang yung gagamitin natin time para sa consultation. Okay, hindi naman ako magiging ghost teacher for the final. Okay, kaya November 11. Kaya yan. Siguro hindi pa i-back off